makakasama po natin si Mr. Manny Mendoza na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Mendoza. Good morning, Ma'am Amor, at sa lahat po ng televiewers. Mr. Mendoza, ano po bang inaasahan nating lagay ng panahon? Ngayong araw na ito ng Miyerkules, magiging maulan po ba sa Luzon, Visayas at sa Mindanao? Tulad po ng ating nakikita sa satellite imageries, meron po tayong intertropical convergence zone affecting Mindanao. And then, ang Mindanao po at silangang Kabisayaan ay makakaranas po ng maulap na papawiri na may mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan at pagkidlat pagkulog. Ang Metro Manila po at nalalabing bahagi po ng bansang Pilipinas ay magkakaroon lamang ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pagulan o pagkidlat pagkulog. At ang tinataya po nating temperatura dito po sa Metro Manila ay mula 24 hanggang 32 degrees Celsius sa araw pong ito. Ito naman po, Mr. Mendoza, ang ating mga kababayan po dyan sa Mindanao ay nakakaranas po ng mga pagbaha ngayon at ang ilang lugar nga po dito ay isiinalalim na po dito sa tinatawag natin na state of calamity. So, ano po ba ang tunay na dahilan? Bakit po ba sunod-sunod yung mga pag-ulang nararanasan nila doon at bakit po ba mabilis po silang bahain sa kanilang mga area? May kinalaman po ba ang topografiya ng Mindanao? Bakit po sila binabaha nitong mga nakaraang araw? Totoo po yaon na yung pong topografiya ang isa sa mga dahilan kung bakit pinabaha po yung Mindanao. Marami pong lugar sa Mindanao yung pong nasa dalisdis ng bundok. Marami rin po sa Mindanao na medyo mababa po yung kaniyang topografi. Kaya madali pong bahain ang Mindanao. Ang dahilan po ng pagbaha sa Mindanao ay yung pong pagbuhos ng mga malalakas na mga pag-ulan. Sanhi po ito ng intertropical convergence zone. Maging sanhi rin po ito ng southwest monsoon na tumama nga po sa Zamboanga Peninsula. Kasi yung southwest monsoon, ang tinatamaan po niya ay kanlurang bahagi po ng ating bansa, kasama po yung kanlurang bahagi ng Mindanao. Sa madaling salita, two weather systems po ang nagiging dahilan para po magkaroon ng mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog sa Mindanao, at yun po ay yung southwest monsoon at intertropical convergence zone. Ang intertropical convergence zone po ay nakakaapekto sa Mindanao mula buwan po ng June, July, August hanggang November. At kaya po inaasahan pa rin natin sa susunod pong mga araw at mga buwan, ang Mindanao ay makakaranas pa rin po ng mga pag-ulan at pagbugso ng hangin, sanhi pa rin po ng intertropical convergence zone. And then, sa buwan po ng Enero, Pebrero, Marso, Abril, ang intertropical convergence zone po ay nasa ilalim po o timog ng Mindanao. Kaya sa mga buwan pong yaon, medyo maganda po ang panahon sa Mindanao. Ayan po, naintindihan na po natin at naging malinaw na po para sa ating lahat. Kaya para po sa ating mga kababayan dyan sa Mindanao area, mag-ingat po kayo at lagi maging alerto. At syempre, mag-monitor pa rin po sa mga updates tungkol sa mga pagbabago sa ating panahon. At eto naman, Mr. Mendoza, kahit po wala naman tayo nakataas sa gale warning ngayon, kamusta naman po ba itong mga lagay ng ating mga karagatan para naman po sa kapakanan ng ating mga biyahero at syempre po para sa ating mga kababayang mangingisda na posible po pumalaot mamayang gabi? Tama po yaon, wala po tayong gale warning na nakataas sa bansang Pilipinas sa ating pong karagatan. Ang gale warning po ay nagpapatunay na meron pong malakas at maalong karagatan. Ibig sabihin rough to very rough seas. Samantala sa kasalukuyan po, meron po tayong katamtaman hanggang sa kuminsan ay malalakas na mga hangin sa kanlurang pong bahagi ng Luzon. Kaya ang kanlurang bahagi po ng Luzon, magkakaroon po lamang ng katamtaman hanggang sa kuminsan ay maalong karagatan. Ang nalalabing bahagi po ng bansa na karagatan ay magkakaroon po lamang ng banayad hanggang sa katamtamang mga pag-alon. Kaya mayroon din posibilidad na ang mga magdaragat, mangingisda ay makaranas din po ng mga malalakas na mga alon, malalakas na hangin sa karagatan. Bunsod po naman ito ng thunderstorms. Akin pong pinapayuhan ng mga lahat na magdaragat, lahat po ng mga mangingisda na maging alerto po sa pwedeng maging pagkakaroon po ng thunderstorm sa karagatan. Pero yung pong tungkol sa karagatan, sa paglalayag po nyo sa kasalukuyan, medyo maayos po ang paglalayag na magaganap sa inyo po kasi banayad po lamang hanggang sa katamtaman sa kabuuan ng bansang Pilipinas ang kaniyang karagatan. Sa madaling salita, it is very safe
to travel at sea nowadays. Pero sa akin po sinasabi sa inyo, iwasan po lamang ninyo sa bandang kaldurang bahagi ng Luzon. Medyo po maalon doon po sa karagatang Yaon dahil nga po epekto rin po iyon ng southwest monsoon at epekto rin po iyon ng bagyong yung pong dumaan po sa ating bansang Pilipinas noong pong nakaraang araw. Nariyan po yung sa parte ng Vietnam, and then yung pong lakas ng hangin nakakaabot pa rin po sa bandang kanluran ng Luzon. Ayan po, ito pong southwest monsoon na pinalakas nga po ng sinasabi ni Mr. Mendoza. Ito nga po si Bagyong Kiko, nakalalabas pa lamang ng ating area of responsibility. At ito naman, Mr. Mendoza, maiba naman tayo. Ngayong August 7 po, inaasahan po natin ang pagkakaroon natin ng new moon. Bakit po ba ito tinawag ng new moon at bakit po umaabot ng 0% ang illumination nito? Ito po yung interpretation ko tungkol po sa new moon. A new moon happens when the moon is on the same side of the earth as the sun. And then, it does not reflect the light of the sun. Hindi po nagre-reflect yung pong liwanag ng araw sa buwan kapag ito po ay new moon. And then, it happens once a month like a full moon. And then, which is the opposite of the new moon. This is why there is no illumination. Sa madaling salita po, kapag po walang refleksyon ng liwanag ng araw sa buwan, no illumination. Zero illumination. Yun po ang dahilan. At wala pong epekto ang full moon at ang new moon sa karagatan kapag ka po yung dalawa ay medyo nagkaroon ng opposite direction. Sa madaling salita, ang full moon at ang new moon ay nagkakaroon po ng parehong epekto sa antas ng tubig sa karagatan. Yun po, pareho pong nagkaka-epekto ng sa antas ng tubig sa tides, sa ocean tides, sa sea tides ng ating karagatan. Ang full moon at new moon, pareho lang po ang kaniyang epekto sa ocean tides, sa sea tides, at sa antas ng tubig sa ating karagatan. Whether it is full moon, whether it is new moon, whether it is any phase of the moon. Yun po ang katotohanan. Ayan nga po. Dagdag kaalaman na naman yan para sa ating lahat. Maraming salamat po, Mr. Manny Mendoza, sa inyong binahagi impormasyon tungkol sa lagay na ating panahon.